Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming guro na si Binibining Lorely Gariando Calvara. Narito po ang aming pangkat upang maghatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa wika. Kabilang na dito ang kahulugan at kahalagahan ng wika. Gayon din ang katangian at kasaysayan ng wika. At ang panghuli, ang alpabetong Filipino at ang wikang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kimberly Kate S. Badal ng BTLED 2A na mag-uulat tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng isang wika. Magandang araw sa inyong lahat. Sa yugtong ito ay ipapaliwanag ko ang kahulugan at kahalagahan ng isang wika. Ano nga ba talaga ang wika? Ang wika ay instrumento ng komunikasyon at sa pamamagitan nito na ipapahayag ng tao ang kanyang kaisipan at saloobin sa ibang tao. Nagagamit ang wika sa iba't ibang aspekto ng buhay, gaya ng pang-ekonomiya, pampolitikal, pang-edukasyon, at panlipunan. Ang wika ay maaaring gamitin sa berbal at di-berbal. Ang wika ay lawas ng salita at sistema ng paggamit sa mga ito. Nalaganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyon, pagkultura at pook na tinatahanan. Heterogeneous ang tawag sa mga tao na may dalawa o higit pang alam at ginagamit, habang homogeneous naman ang tawag sa taong isa lang ang wika na ginagamit. Hindi na mahalaga ang mataas na kaalaman sa wika, sapat na ang nagkakaunawaan gamit ang wika. Ang pagkakaroon ng wika ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mamamayan at nagbibigay tulong sa iba't ibang aspeto sa iisang bansa. Mahalaga ang wika dahil ito ang instrumento ng komunikasyon. Wika ang ginagamit upang magkabuklod-buklod ang mga bansa. At wika rin ang nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman. At higit sa lahat, Mga katangian ng wika. Ang wika ay may iba't ibang katangian. Ito ay isa sa mga mahalagang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin upang mabuhay tayo ng may kabuluhan at makamit natin ang ating mga pangarap at mithiin sa buhay. Una, ang wika ay masistemang balangkas. Ang ibig sabihin ng katangiang ito ay ang wikang ginagamit natin o ng bawat tao sa daigdig ay sistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas. Isinasaayos ang mga tunog sa sistematikong paraan para makabuo ng makahulugang bahagi tulad ng salita, parirala, pangungusap, at panayam. Halimbawa, nag-aaral, Kimberly, mabuti, makapasa, pagsusulit. Mapapansin, batay sa mga salitang aking nabanggit, tayo ay makakabuo ng isang pangungusap tulad ng si Kimberly ay nag-aaral ng mabuti upang makapasa sa pagsusulit.
upang makabuo ng pangungusap. Pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Hindi lahat ng tunog ay wika, sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Sa tao, ang pinakamakahulugang tunog na nalilikha natin at kung gayoy kasangkapan ng komunikasyon sa halos lahat, kung hindi man lahat ng pagkakataon ay ang tunog na sinasalita. Ang wikang Filipino ay may 21 ponimang napapangkat sa dalawa, mga ponimang katinig at mga ponimang patinig. Ang wika ay pinipili at isinasaayos. Ang ibig sabihin ng katangiang ito ay mahalaga sa isang pagkikipagtalastasan o pagkikipagkomunikasyon na piliing mabuti at isaayos ang mga salitang gagamitin upang makapagbigay tayo ng malinaw na mensahe sa kausap. Oo nga naman, sa lahat ng pagkakataon, dapat ay piliin at isaayos natin ang wikang ating gagamitin upang tayo ay maunawaan ng ating kausap. Ang wika ay arbitraryo. Ang ibig sabihin nito ay kapag tayo o ang isang tao ay walang ugnayan sa komunidad ay hindi matututong magsalita kung papaanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon ay nagsasalita sapagkat ang esensya ng wika ay panlipunan. Halimbawa, kung tayo ay pumunta ng Cebu, kailangan ang wikang sinasalita o gagamitin natin ay katulad ng kanilang wika upang magkaroon tayo ng direktang ugnayan sa lipunan na kanilang ginagalawan. Ang wika ay ginagamit. Ang ibig sabihin ng katangiang ito, ang wika ay kailangang gamitin na instrumento sa komunikasyon. Ang wika ay unti-unting mawawala kapag hindi ito ginamit, sapagkat ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at katulad ng iba pang kasangkapan, kailangang patuloy itong ginagamit. Ang isang kasangkapan na hindi na ginagamit ay nawawalan ng saysay. Mangyayari ito kung hindi na ginagamit at nawala na ang pangangailangan dito ng lingguistikong komunidad na dating gumagamit nito. Ang wika ay maaaring mamatay kapag marami na ang tao na nandayuhan sa isang lugar at mapalitan na ng mga salitang dala nila ang mga dating salita sa lugar. Minsan na may mga bagong salitang umuusbong para sa isang bagay na higit ng ginagamit ng mga tao kaya't kalaunay nawawala o namamatay na ang orihinal na salita para dito. Mga halimbawa ng mga salitang unti-unti nang nawawala dahil hindi na ginagamit. Una, alimpuyok na ang ibig sabihin ay amoy o singaw ng kaning na susunog. Pangalawa, anluwagi o ang ibig sabihin ay karpentero. Pangatlo, awangan na ang ibig sabihin ay walang hanggan. Hidhid na ang ibig sabihin ay maramot. Hudhud na ang ibig sabihin ay ihaplos. Napangilakan na ang ibig sabihin ay nakolekta. At ang panghuli ay salakat na ang ibig sabihin ay pagkrus ng mga binti. Iilan lamang iyan sa mga salitang unti-unti nang nawawala sapagkat hindi na ginagamit. Paano kaya maiiwasang mamatay ang wika? Ayon kina Paz, Hernandez at Pineira, hindi mamamatay ang isang wika hanggat may mga gumagamit pa rin ng mga ito bilang kanilang unang wika, habang ginagamit pa sa pamilya, sa pang-araw-araw na gawain at sa pakikihalubilo sa kapwa. Kapag ganito ang sitwasyon, mananatiling buhay na buhay ang isang wika. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Paano nagkaiba-iba
magkaiba ang mga wika sa daigdig. Ito ay dahil sa pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga bansa at mga pangkat. Ito ang paliwanag kung bakit may mga kaisipan sa isang wika ang walang katumbas sa ibang wika sapagkat wala sa kultura ng ibang wika ang kaisipang iyon ng isang wika. Pansinin natin ang pagkakaiba ng Ingles at Filipino. Halimbawa, ano-ano ang iba't ibang anyo ng ice formation sa Ingles? Ano naman ang katumbas ng mga iyon sa Filipino? Maaaring yelo at niebe lamang. Ngunit, ano naman ang katumbas nito sa iba pa? Hindi ba't wala? Sapagkat hindi naman bahagi ng ating kultura ang glaciers, icebergs, frost, hailstorm, at iba pa. Samantala, ano naman ang katumbas sa Ingles ng ating palay, bigas, at kanin? Hindi ba't rice lamang? Bakit limitado ang bokabularyong Ingles sa pagtutumbas ng mga salitang kargado ng kulturang agrikultural? Ito ay dahil hindi iyon bahagi ng kanilang kultura. Ang wika ay dinamiko. Ang ibig sabihin ng katangian ito na ang wika ay nagbabago. Ito ay buhay at patuloy sa pagbabago ng dahil sa patuloy rin na nagbabago ang pamumuhay ng tao at inaangkop ang wika sa mabilis na takbo ng buhay na dulot ng agham at teknolohiya. Kasaysayan ng wika. Panahon ng mga katutubo. Baybayin. Baybayin ang tawag sa katutubong paraan ng pagbasa at pagsulat ng mga katutubong Pilipino noong sinaunang panahon. Ayon sa mga misyonerong Kastila, bago pa man sila dumating sa ating bansa, ang mga Pilipino ay marunong ng magbasa at magsulat gamit ang baybayin na naglalaman ng 17 simbolo, 14 na katinig at 3 patinig. Dahil dito, nag-aral ang mga misyonero ng wikang katutubo at nagkaroon ng pangangailangan na ilimbag ang kauna-unahang aklat sa ating bansa na tinatawag na doktrina Kristiyana sa paraang baybayin. Ang teksto ay sinasabing inilimbag sa parehong wikang Espanyol at Tagalog gamit ang alpabetong Romano. Kasama na rin ang salin nito sa baybayin. Naging produkto rin nila ang mga unang limbag na diksyonaryo at babasahing panggramatika. Panahon ng Kastila. Sa panahon naman ng kolonyalismong Espanyol, ng pagtatakda ng ilang batas sa kaugnay ng paggamit ng wikang Kastila, partikular sa mga paaralan ng pamayanang Indio gaya ng pinag-utos ni Carlos IV noong 1972. Mula sa baybayin ay naipalaganap ang paggamit ng alpabetong Romano bilang palatitikang Filipino. Ang palatitikang Filipino ang naging batayan sa pagbuo ng abakadang Tagalog na binuo ni Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ang may akda ng Balarila ng wikang pambansa noong 1940. Mula sa 17 orihinal na titik ng baybayin ay idinagdag ang titik R at ginawang 5 ang patinig. Ito ang A, E, I, O, at saka U. Panahon ng Rebolusyon. Nang sumapit ang panahon ng Rebolusyon, marami na ring mga Pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo. Nagtungo sila sa ibang bansa upang mag-aral gaya nina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Zaina, Antonio Luna,
at Marcelo H. Del Pilar. Samantala, itinakda noong 1877 sa panahon ng himagsikan ang saligang batas ng Biak na Bato na nag-aatas na ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino. Ito ang naging medium sa mga pahatid sulat at dokumento ng katipunan. Bunsod ng damdaming nasyonalismo, dumami ang mga akdang pampanitikang makabayan na nasusulat sa wikang Tagalog. Ang wikang Tagalog, ito ang wikang sinasalita sa halos buong bansa at mga bansang may Pilipino sapagkat minsang naging batayan ng wikang pambansa. Karamihan sa nagsasalita nito ay makikita sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Mindoro. Pawang mga akdang nagsasaad ng pagiging makabayan, masisidhing damdamin laban sa mga Kastila ang pangunahing paksa na kanilang mga isinulat. Panahon ng Amerikano. Nagsimula na naman ang pakikibaka ng mga Pilipino nang dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Ginamit nilang instrumento ang edukasyon na sistema ng pampublikong paaralan at pamumuhay na demokratiko. Sa kapangyarihan ng batas bilang 74 ng Komisyong Pampilipinas noong 1991, ipinag-utos na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralang bayan na itatatag. Ang mga gurong sundalo na tinatawag na Thomasites ang mga naging guro noon. Naniniwala ang mga kawal na Amerikano na mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. Panahon ng pamahalaang Commonwealth. Sa panahon ng pamahalaang Commonwealth noong 1935, nagkaroon ng pagsulong para sa isang probisyong pangwika na magtatakda ng kikilalaning wikang pambansa. Sa pamamagitan ng Batas 1935, Artikulo 14, Section 3, ang Pambansang Asembleya ay naatasang gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng lahat ng wikang pambansa salig sa isa sa mga wikang katutubo. Sa panahong wala pang naitatakda ang batas, Ingles at Kastila ang kinikilalang mga wikang opisyal. Bunga nito, pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong Nobyembre 13, 1936 ang Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatatag ng surian ng wikang pambansa o ang SWP na may tungkuling magsaliksik sa mga dialekto sa Pilipinas bilang magiging batayan ng wikang pambansa. Taong 1940 sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 263, ipinahintulot ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapalimbag ng Tagalog English vocabulary at ang balarila ng wikang pambansa. Sinimulan ding ituro sa mga paaralang pampubliko at pribado ang wikang pambansa na batay sa Tagalog. Panahon ng Hapon. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagbunsod sa pananakop ng mga Hapon sa bansa, ipinagamit nila ang katutubong wika, partikular ang wikang Tagalog. Nagbunga ito ng pagdami ng mga babasahing nakalimbag sa nasasabing wika at naging masigla ang panahong ito para sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan sa pagnanais na burahin ang anumang impluwensya ng mga Amerikano. Sa bisa ng Order Militar bilang 13 na ibinaba noong Hulyo 1942, nag-utos na gawing opisyal na wika ang Tagalog at ang wikang Hapon. Panahon ng pagsasarili.
Hulyo 4, 1946, ipinahayag bilang opisyal na wika ng Pilipinas ang wikang Tagalog ayon sa Batas Commonwealth bilang 70. Noong Marso 26, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 o ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika simula Marso 29 hanggang Abril 4 at Araw ni Balagtas tuwing Abril 2. Inilipat ang panahon ng pagdiriwang nito simula Agosto 13 hanggang 19 sa bisa ng proklamasyon bilang 186 noong Setyembre 23, 1955 bilang pagkilala sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Sa ilalim ng kalihim ng edukasyon na si Jose B. Romero, ipinatupad ang kautosang pangkagawaran bilang 7 noong 1959 upang tawagin ang wikang pambansa na Filipino na lamang upang paikliin ang dati nitong katawagan. Nang sumapit ang dekada 60, sinimulang gamitin ang Filipino para sa mga sertipiko at diploma sa paaralan, gayon din sa mga edukasyon, gusali, tanggapan at mga dokumento sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nagsagawa muli ng hakbang ang Pambansang Asembleya tungo sa paglinang at formal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino ayon sa itinakda ng Saligang Batas 1973, Artikulo 14, Seksyon 3. Naisaad din dito na hanggat hindi binabago ang batas, ang Ingles at Filipino pa rin ang kikilalaning mga wikang opisyal ng bansa. Sa larangan ng edukasyon, itinakda ng Kautosang Pangkagawaran bilang 25 noong Hulyo 10, 1974 ang pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal sa mga paaralan na nagsasaad ng hiwalay na paggamit ng Ingles at Filipino bilang wikang panturo at pagkatuto sa lahat ng antas. Bilang pagtugon sa tadhana ng Konstitusyon ng 1986 hinggil sa mabilis na pagbabago, pag-unlad at paglaganap ng Filipino bilang wikang pambansa, tuwirang binanggit sa neratipikang konstitusyon noong 1987 na espesipikong matatagpuan sa Artikulo 14, Seksyon 6 na ang wikang pambansa ay Filipino. Bilang dagdag, pinagtibay muli ang patakarang bilingualismo sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtuturo ng parehong Ingles at Filipino sa lahat ng antas. Sa panahong ding ito, nalikha ang linangan ng mga wika sa Pilipinas o ang LWP alinsunod sa kautosang tagapagpaganap bilang 117 bilang pamalit sa SWP na tutugon sa patuloy na pagsasaliksik at pagpapaunlad ng wikang pambansa. Nang pumasok ang dekada 70, itinatag ang Komisyon ng Wikang Filipino ayon sa Batas Republika bilang 7,144 noong Agosto 14, 1971 bilang pamalit sa LWP. Binigyan din ng kahalagahan ang pagdiriwang ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagpapahaba nito mula sa 1 linggo hanggang maging 1 buwan tuwing sasapit ang Agosto ayon sa itinakda ng proklamasyon bilang 1,041 noong 1977 na nilagdaan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kapansin-pansin ang paglaganap ng wikang Filipino, bunsod ng paggamit at pagsusulong dito ng media, katulad ng sa telebisyon, radyo at internet. Maging sa operasyon at gamit ng teknolohiya, ang wika ay itinuturing na opsyon para sa serbisyong masa gaya ng
komunikasyon at negosyong transaksyon. Kaya mula noon hanggang ngayon